Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes nga edisyon kita, Hulyo 2, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Nobleza Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan, ang paglabot sang Pilipinas sa upper middle income status resulta sang mabakod nga ekonomiya suno sa Department of Economy Planning and Development o kon DepDev. Mayo ini nga balita no para sa aton nga mga kauturan, so patpaton tay na karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang kahapon mga kabyanan na tublagid ang Molo Police Station matapos nga sulod sang PNP IMEG kay may ginalagas sila, ginapangita silang wanted person nga isa ka anay pulis nga na-dismiss na sadto sa serbisyo. No, natingala gitong mga taga-Mulo nga sulod sila sa mga kabaro nila. Pero klaro sang Police Regional Office 6 nga ang operation sang PNP IMEG, mga kabyanan, isa ka lehitimo nga operation suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kay suno kay General Tuanyo, ang ginhimo sang PNP IMEG, nag-serve ni sila kung tani isang warrant of arrest galing wala ang subject person pag isa ni ka legitimate law enforcement function undertaken pursuant sa mandato sang PNP. Base sa information, dismissed PNP personnel sining ilang subject. Pagti nakabaton man sang report sang PRO6 nga may mga members sang media kag barangay official nga tuman dito sa natabo ang insidente. Gina-recognize no sang PRO6 ang important role sang media kag mga civilian witnesses in promoting transparency, accountability, and public trust sa law enforcement. Pagti para masiguro no nga ma-establishar ang tanan nga facts, ginmanduan ni PRO6 Director Brigadier General Tuanyo ang Regional Investigation and Detective Management Division o ng RIDMD nga magpatigayon sang investigation into the circumstances surrounding sang insidente kag mag-submit no sang findings. May instruction man ang PRO6 kay Deputy Regional Director for Operations na i-supervise ang investigation and ensure appropriate coordination sa mga natungdan nga ahensya.
Nagapabiling nga committed ang PRO6 sa pag-support sa tanan ng lawful police operation samtang ginapasiguro ang profesionalismo, insakto nga koordinasyon kag respeto sa kinamatarong safety kag dignidad sa tanan nga mga pumuluyo nga maapektuhan sang police operations. Committed man ang PRO6 nga mamintinar ang public trust through transparency, accountability, and adherence to its established operational procedures. Mga kabyanan, aton sa inyo no, ipabati no ining message ni Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang ICPO, sa kung ano ang mga paghahimuon nila kasunod sang nagluntad nga insidente. Aton pamatian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang Iloilo City Police Office. So, with regards to the incident in Molo, with the operation of the IMEG, which stemmed from an information that merong isang dating police na dismissed na may pending warrant of arrest for the crime of murder, which yielded negative. As of now, our regional director is directing us to conduct investigation and review thoroughly with the incident. And we will keep inform our public. And as of now, we assure the public that Station 4 is balik po sila sa nasa normal po na operation at we are still performing the duties of the station. So manatili lang po tayong kalmado at ang ating kapulisan po ay handa pong magserbisyo. Batian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang Iloilo City Police Office. So, balik naman no ang operation sang Iloilo City Police Station 4 nga nakabase mga kabyanan sa distrito sang Molo. Ang isagid nga ginamamangkot sang aton mga kabyanan, what if abi nag-retaliate or nag-resist abi ang pulis, galing kayang nakita naton ang ginapangabaya sang Molo Police Station nga tani may coordination lang kay siyempre kabaro malang kamo. Galing ang dapat sinigid magpaatag ang PNP IMEG nga ang wise ang coordination or nga ang mo ginto ang natabo no kay tido ang pamatyagan sang aton nga mga kauturan do insulto no. Ikaw dira ka na assign tapos rekisahon ka man da or disarmahan ka sang kabaro mo do hindi manami gid man ang impresyon pero tingin na panindugan mga kabyanan sang Iloilo City Police Office. At the same time ang Police Regional Office 6 ngati isa ka lehitimo nga operasyon ang ginpatigayon kay nagpangabay ang publiko nagpangabay ang ICPO sa publiko nga mangin kalmado kag likawan ang pagpalapta sa mga unverified information kasunod sang nagluntad nga operation. Ang upod sang PNP IMEG, ang Special Action Force Operatives, ang ining subject may kaso nga murder. However, wala inindakpan kag wala man ini no sa sulod sang premises sang Molo Police Station. May mga investigation man nga ginahimo no ang ICPO may kang tanan sini nga insidente. Pagti ang ICPO nagpasiguro sa publiko sang ila full cooperation with the ongoing investigation nga ginakandak sang higher headquarters which is ang PRO6 and reaffirmed its commitment sa gihapon, transparency, professionalism, accountability, and continued delivery of responsive and trustworthy police service. 18 minutos magalikat sa takna ang 2:00 sa hapon. This time magkuha kita sang report. Kabanan subong nga tigululan, ina-monitor no ining mga waterborne diseases. Walaan taman na dirigid ang pagtuhaw sina kon tigululan ha. But antes na, luyag naton tamyawon no, sang happy birthday si Sir Peter Andaya sang Haniway Municipal Police Station.
na patamyaw sa ato, no? Si Sir Peter Andaya, sang Haniway MPS. Saka mayad-ayad nga hapon kay Sir Peter. Ug sa mga personnel man dira sang Haniway Municipal Police Station. This time, kontang report ni Janelle Baclay, no? May kang tanan sa monitoring sang waterborne diseases. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nel? Poliwat na ginapanomdom sang Iloilo City Health Office ang mga pumuloy sa syudad sang Iloilo nga mangin alerto kag maghalong sa pagduging sang waterborne diseases kag influenza-like illness kasunod sang pagsugod na sang panahon sang tig-ululan. Nagpatawag sang press con sini nga udto ang City Health Office sa diin nga ang makatapos ang Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit, ang Environmental Sanitation Division kag ang Iloilo City Emergency Operation, no, paalinton sa pumuluyo nga bisan subong hindi pa mo na kadamo sang kaso sang mga balatian dala sang panahon sang tigululan ti kinabantayan da pol magluwas sa popular ining mga ubotrang kaso, influenza like illness, leptospirosis, ini ginabantayan isa ang dengue. Sa diin nga sa karon ti do hindi pa gid muna pareho sa nagligad nga tuig nga tama kadamo sang kaso sang dengue, typhoid fever nagnubo man talalo pang do na pagnubo sang typhoid fever, ang cholera sang nagligad nga tuig tama kataas sang mga na-infect, no, tandaan naton tong may mga bubon nga mga ginpang check sa nagligad nga tuig pero subong naghagan-hagan ini amo man ang kaso sang dengue, hand, foot and mouth disease. Amo ina ang mga pamalatian nga tiga uso subong nga panahon sang tig-ululan ti kung ikaw may pilas ka sa tiil, mga estudyante ta kisang ilang mga bulutuan yara sa mga mabahaon nga mga lugar, ginapaalinton gid sila nga ti magdoble ang paghalong, dapat nga maghalong bisan nga manubo ang kaso. Ina ang pahayag sang aton siniyang City Health Office. Kag isa pa gid sa mga ginapatutukan subong sang Environmental Sanitation Division sang CHO ang bulig sang mga barangay official sa pagpatigayon sang regular nga pagpanglimpyo. Ti mayara na nga daan nga ordinansa ang syudad nga kada Sabado mayara sang dapat patigayonon nga clean up drive ang mga barangay. Pero suno kay Ma'am Jennifer Christy Abiner kasi niya ti hindi ta napipaghulaton Sabado basi kung pwede man nga sige-sigiho naton ina sa mga pumuluyo nga mangin regular na ang pagpatuman sang 5S. Ang una 4S lang ni Paul. Aba? Oo. Ano nga S ang nagdugang? Una-una di search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support misting, kagari ang ika-5 nga eso, sustain hydration. Okay. Daw ano lang sa una, malipat na lang sa una mga pasyente nga may dengue pero once nga hydrated ang lawas mo gali, may bato ang imong lawas, no, sa virus dala sang dengue. Pabati ta bala si Ma'am Jennifer Christy Aviner, malipot lang gid, no, ang Chief sang Environmental Sanitation Division, ara dira sa aton siniyang video interview. Encourage gid namon tani ang aton barangay officials, especially ang aton nga kapitan nga dapat miara gid siya nga sustainability in terms of the clean up drive. Hindi lang only Sabado. For the Sabado, syempre ang iban may mga obra ng Monday to Friday, but gina-encourage gid namon kada, especially kung hindi lang naman sa tag-ululan ano ang lamok na damo, but also sa hot season naton miara gid. Kay dira na sila time for hatching kag dasig sila makabuto. So ang aton himuon is dapat sustainability gid ang clean up drive. Everyday gid dapat. So isa ka factor man ini ma'am kung nga may decrease kita sa Yes, isa man sa factor sila. Abiner, no, ang Chief sang Environmental Sanitation Division kabahin sing ila sini nga kampanya nga siling nila kisa ang na-notice din ni Ma'am Abiner siling ya kun ang mga barangay officials daw hindi man mapisan nagasunod man pol ang mga pumuluyo. Pero on mapisan ang aton nga mga barangay officials but siling may visibility nami paginadako ng mga tupad members ni Blau, ang mga barangay health workers, tanan-tanan, nagabuyluganay. Pero kung daw, kay ano mo, gatanawa mo ng pumuluyo, kisa sa kapisan, kagatando sa mga barangay official. So isa ina sa mga gustong mapadayon
sa aton siniyang City Health Office nga kung pwede hindi lang Sabado magpanglimpyo, kundi dapat adlaw-adlaw kay ting lamok hindi man lang kada Sabado mangitlog. Oo. Mao mo na May balsa. manayang pahuway Oo. ang lamok ya. Oh, tikapin pa subong gaulan kag paborito gid sang lamok subong. Amo ginang gusto sang dengue abi siling ni sang City Health Office eh. Nagaulan tapos nagainit. Mas mayo pag gani kun baha kay totally flush out ang mga kanal, ang mga listaran sang lamok nagakaanod sa baha pero kung inang patubod-tubod nga ulan dason nga adlaw mainit dason maulan amo gina siya ang paborito gali isang lamok ti kung hindi mo mapakaya ang kanal ang imo da mga lata matinluan ang kanal ang mga tarog sang puluyan mas mataas ang rate no sang pagdamo sang lamok nga carrier sang dengue pero so far sa datos may dako nga mga pagnubo no ang mga waterborne diseases bisan pa sa kaso sang dengue kag ginalauman diri kag nagapangabayang si CHO nga masustener ini hasta sa katapusan sang tuig pol kag pagi sa participation sa tanan nga sektor agud mabatuan ini hindi lang City Health Office kag DOH. Pero nila sa na-observe naton kung ang immune system bala sang aton nga mga kauturan bakod man lang bisan kisa makagat kada do ay man lang pero kung down ganing imong immune system dira gid ang masami gid ang atake sang dengue nga lamok nel. Amo na gani nga ang 5S nga niyo na wala man ni silingan na miss out sa una pero dako nga bagay ang sustained hydration kay kung matandaan mo sang nagtimbuok ang kaso sang dengue kita mo ang mga pasyente hindi na kahigda sa sulod sang hospital beds. Ara na sila sa mga labi kag ang diri sa Iloilo City may mga health center nga gin-convert into hydration unit. So buot silingon kung masustener lang sang tubig, may maayong nga sustansya, vitamina, kompleto vitamina sang lawas mo. Hindi ka lang magpatama sang uhaw, buot silingon sang hydration, di lang tubig imnon mo kundi may nutrients ang lawas mo. May dako gid ang tsansa no nga ma-overcome nimo ang balatian nga dengue. That's why nga sa una gid pang-convert ng mga maternity clinic naton diri sa syudad sa nagtimbuok ang kaso sang dengue bilang hydration unit. Tisundon lang nila para nga malesen hagan-hagan mosquito repellent, mosquitero kay may napanagtag pagid sila galing ang mosquitero mo tag ongoing ining misting activity. Galing kay ang challenge subong Paul suno sa CHO, hindi man sila basta-basta kasulod sa mga bulutuan nga magpa-schedule. So dapat ang bulutuan amo ang ma-request ng schedule kay hindi pwede nga mang spray kada may klase gali. Ang aso karon masulod do sa mga classroom sang mga estudyante. So dapat may ara sing coordination. Istoryahan na lang na sang City Health Office kag sa mga school principal kag mga opisyal mga manunudlo sa mga bulutuan kay ang CHO willing man may mga libre sila kaysa nga mga misting chemical for misting activity nga pwede magamit kung kinahanglan sang mga eskwelahan. Nel, madamo gid nga salamat. Muli madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat.